Sa gitna ng makikinang na mundo ng mataas na lipunan sa Japan, namumukod tangi si Kosuke Nozaki sa kanyang kwento. Siya ay isang self-made na bilyonaryo na galing sa wala, isang lalaking minsang gumastos ng 20 milyong dolyar para lang makasama ang 4,000 babae. Para sa kanya, ang pera ay hindi lang kapangyarihan. Ito ang tanging susi na kayang magbukas ng kahit anong pinto, katanyagan, pagnanasa at maging ang pagpapakasal. Sa kanyang mga huling taon, hindi tinapos ni Nozaki ang kanyang paghanap sa pag-ibig. Sa halip, nagpakasal siya sa isang batang maganda at kaakit-akit na asawa na mas bata sa kanya ng 55 taon. Isa siyang dating aktres sa adult film na kalaunan ay nag-reinvent bilang isang mahinhin at inosenteng modelo. Pero makalipas lamang ang 3 buwan mula sa kanilang kasal, natagpuan si Nozaki na patay sa kanyang mansyon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya at ano ang mga sikretong nakatago sa likod ng pagkamatay ng isang bilyonaryong Japanese na ito? Yan at iba pa ang ating hihimay-himayin sa kasong tatalakayin natin ngayon. At bago natin ito simulan ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Eksaktong 10:10 ng gabi noong ika-24 ng Mayo taong 2018, isang emergency report ang ipinadala sa mga otoridad ng Japan tungkol sa isang kakaibang pagkamatay. Ipinabatid ng tumawag na ang 77 taong gulang na bilyonaryong si Kosuke Nozaki ay bigla na lamang daw pumanaw sa loob ng kanyang marangyang pribadong mansyon. Pagkatanggap ng ulat, agad na kumilos ang mga lokal na otoridad. Mabilis na ipinadala ang mga alagad ng batas sa lugar at agad na isinailalim sa mahigpit na pagkordon ang buong paligid ng mansyon habang sinisimulan ang mga kinakailangang investigasyon. Pagdating ng mga investigador at forensic personnel, maingat nilang sinuri ang katawan ng biktima sa isang paunang pagsusuri. At batay sa mga unang senyales sa katawan at ebidensyang biolohikal, tinatayang namatay si Nozaki mga 2 hanggang 3 oras bago pa man na iparating ang tawag. Ito ay nangangahulugang ang oras ng kanyang kamatayan ay nasa pagitan ng 7:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi ng parehong araw. At bagamat walang nakitang sugat o palatandaan ng pananakit sa panlabas na pagsusuri ng katawan, lumabas sa mga malalim na otopsiya ang isang nakakabahalang tuklas. Natagpuan ng mga forensic expert ang presensya ng malaking dami ng stimulant sa loob ng kanyang katawan, sapat upang magdulot ng kanyang kamatayan. Sa masusing pagsusuring medikal, lumabas na ang direktang dahilan ng pagkamatay ni Nozaki ay acute circulatory failure na dulot ng mga naturang stimulant. Ngunit mas lalong naging kahinahinala para sa mga investigador ang katotohanang si Nozaki batay sa kanyang medical records at pahayag ng mga malalapit sa kanya ay walang kahit anong nakasanayang paggamit ng ganitong uri ng stimulant. Bukod pa rito, sa masusing paghahanap ng pulisya sa lahat ng lugar na madalas niyang puntahan, mula sa kanyang opisina, bahay hanggang sa kanyang sasakyan ay wala silang natagpuang kahit anong bakas ng naturang substance. Sa pagbuo naman ng lahat ng kakaibang detalye, mula sa kawalan niya ng history ng paggamit ng stimulant hanggang sa kawalan ng pinagmulan ng lason sa alinmang lugar sa kanyang pinuntahan, unti-unting lumakas ang hinala ng pulisya sa isang mas nakababahalang konklusyon. Sa mga oras na ito ay may matibay silang dahilan para isiping hindi ito natural na pagkamatay o aksidente lamang, kundi ito'y posibleng isang premeditated na pagpatay. Sa oras ng pagkamatay ni Nozaki sa kanyang mansyon, 2 lamang ang naroon sa loob ng kanyang bahay at silang 2 ang agad na itinuturing na pangunahing sospek ng mga pulisya. Ang una ay isang lalaking butler na si Takara na matagal nang nagsisilbi sa pamilya.
Si Takara ay minsang nagpatakbo ng sarili niyang maliit na bar pero kalaunan ay nalugi ito. Matapos ang kabiguang iyon, lumipat siya upang manirahan at magtrabaho sa mansyon ni Nozaki bilang isang butler. At tapat niyang pinagsilbihan ang pamilyang ito sa loob ng 30 taon. Ang ikalawang tao na naroon sa kanilang bahay ay ang asawa mismo ni Nozaki na si Saki Sudo. Siya ay isang babae na sobrang bata pa ang itsura na sa unang tingin pa lang ay maiisip ng kahit sino na apo na niya ito o posibleng apo pa sa tuhod at sa halip na legal na asawa nito. Napakalaki at kapansin-pansin ng agwat ng edad nilang dalawa. Si Sudo ay 22 taong gulang lamang habang si Nozaki ay 77 taong gulang, kaya ang pagitan nila ay 55 taon. Ito ay lampas pa sa 2 henerasyon. Bago naging asawa ng bilyonaryong si Nozaki, si Sudo ay may komplikado at kontrobersyal na nakaraan sa industriya ng entertainment. Siya ay naging propesyonal na modelo na may mainit at kaakit-akit na katawan na nakakaagaw ng pansin. Pero mas kilala siya dahil naging isa rin siyang sikat na adult film actress sa industriyang iyon bago siya tuluyang umalis at pumasok sa nakakagulat na pag-aasawa sa matandang bilyonaryo. Si Sudo ay galing sa mahirap na pamilya na walang sapat na kaginhawaan sa buhay. Siya ay may halatang kontradiksyon sa pagitan ng panlabas na anyo at ng tunay niyang katauhan. At kahit mukhang tahimik at maingat siya, ang aktwal niyang pamumuhay ay kabaliktaran. Siya ay malaya, magulo at puno ng labis na pag-asa sa bisyo. Ayon pa sa mga nakakakilala sa kanya, si Sudo ay may matinding pagkahumaling sa alak, tamad sa trabaho at ayaw magpursige. Pero higit sa lahat, siya ay may matinding pagnanasa sa pera. Madalas din siyang makita sa iba't ibang nightclub at mga lugar na panggabi ang aliwan. At bilang tanging 2 tao na naroon sa kritikal na oras ng insidente, nagsagawa ng masusing pagkuha ng pahayag ang pulisya mula kina Takara at Sudo tungkol sa kanilang alibay sa araw na pagkamatay ni Nozaki. Sa kanyang salaysay, inilahad ni Sudo ang isang medyo kalmadong bersyon ng mga nangyari noong gabing iyon. Ayon sa kanya, nagsimula daw ang gabi ng normal at maayos. Siya ay nasa ikalawang palapag kasama daw si Nozaki at sila ay nakahiga sa kama at nagpapahinga habang nanonood ng sumo match sa telebisyon. Lumipas daw ang ilang oras hanggang matapos ang laban at makalipas ang humigit kumulang 6 na oras, narinig daw niya ang boses ni Butler Takara mula sa labas ng pinto ng kwarto na sinasabing handa na ang hapunan at maaari nang bumaba. At nang marinig ito, naghanda si Sudo na bumaba upang kumain sa unang palapag. Pero sinabi ni Nozaki na mauna na siyang kumain dahil mananatili pa siya sandali sa itaas at bababa na lang daw mamaya. Ipinaliwanag nito na hindi pa rin siya nagugutom at gusto pa niyang magpahinga sa kama habang nanonood ng isa pang sumo match na malapit nang ipalabas. Sumunod si Sudo sa kagustuhan ng kanyang asawa, bumaba siya mag-isa at kumain sa unang palapag. Pagkatapos niyang kumain, sa halip na agad bumalik sa kwarto, nanatili pa daw siya sa unang palapag ng matagal upang mapag-isa at makapagpahinga. Nanatili siya roon hanggang 10:00 ng gabi bago siya nagpasya na umakyat para matulog. At sa mismong pagpasok niya daw sa kwarto, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanya. Nakahiga si Nozaki sa sofa na walang saplot, nakatagilid ang ulo sa hindi natural na posisyon. At dahil sa matinding gulat, agad siyang lumapit para tingnan ang kondisyon ng kanyang asawa. Pero nang malapitan niya ito, napansin niyang wala na itong malay at hindi na tumutugon. Batay sa mga pahayag na ibinigay ng dalawa sa pulisya, unti-unting nabuo ang paunang larawan ng mga pangyayari. Lumabas na sa oras na nasa ibaba si Sudo mula nang bumaba siya para kumain hanggang sa bumalik siya sa kwarto 10:00 ng gabi. Doon ay posibleng namatay si Nozaki habang nag-iisa sa ikalawang palapag. Dahil dito, maraming posibilidad ang nagsimulang isaalang-alang ng mga investigador tungkol sa sanhi ng kanyang kamatayan.
Sa una, kabilang sa mga hinala na inilatag ng pulisya ay ang posibilidad na maaaring nagpakamatay si Nozaki. Posible bang ininom o nilunok niya ang nakalalasong stimulant habang nag-iisa sa ikalawang palapag? Ngunit mabilis itong tinanggal ng mga investigador dahil sa maraming matibay na dahilan. Una, sa aspeto ng pinansyal. Si Nozaki ay may napakalaking yaman na umaabot sa daan-daang bilyong yen. Isa siyang matagumpay na negosyante na may inggitin na katayuan sa lipunan at walang anumang palatandaan ng problema sa pera o krisis pinansyal. Bukod pa rito, sa kabila ng kanyang edad na 77, kakapasok lang niya sa isang bagong kasal kasama ang isang magandang babae na tulad ni Sudo. Sa panlabas na tingin, tila nasa maayos at kumpletong yugto ang buhay ni Nozaki. Dahil dito, mabilis na tinanggal ng pulisya ang teorya ng pagpapakamatay at mas tumutok sa mas madidilim na posibilidad. Habang mas lumalalim ang investigasyon sa buhay ni Nozaki, mas maraming kakaiba at kahina-hinalang detalye naman ang natuklasan ng mga investigador. 18 araw lamang bago siya namatay sa misteryosong pangyayari, ang kanyang minamahal na alagang aso ay namatay din ng hindi normal at sa hindi malamang dahilan. Ang sabay na timing ng dalawang pagkamatay ay naging masyadong kahina-hinala para baliwalain, lalo na't parehong may kakaibang senyales ang mga ito. Ang mga malalapit na kaibigan, kasama at matagal ng mga tauhan ni Nozaki ay nagkakaisa sa pagpapatunay na napakalalim ng kanyang pagmamahal sa kanyang alagang aso. Itinuturing niya itong parang tunay na miyembro ng kanilang pamilya at ilang beses pa niyang hayagang sinabi na balak niyang iwan ang mga malaking bahagi ng kanyang yaman sa kanyang aso. Nang makarating ang impormasyong ito sa mga investigador, agad nilang napagtanto na hindi ito simpleng detalye lamang. Kung may motibo para patayin si Nozaki para makuha ang kanyang kayamanan, ang pagmamana ng aso ay nagiging malaking balakid nga na kailangang alisin muna. Sa ganitong pag-iisip, nagdesisyon ang pulisya na magsagawa ng hiwalay at sabay na investigasyon sa pagkamatay ng kanyang aso. Nais nilang alamin kung ang pumatay kay Nozaki ay nagsimula muna sa plano sa pamamagitan ng paglalason sa aso nito. At para malinawan ito, hinukay ng pulisya ang bangkay ng aso at ipinadala ito sa forensic laboratory. Pero sa resulta ng pagsusuri, walang natagpo ang bakas ng stimulant o anumang lason sa katawan ng aso. Napansin din ng mga malalapit na kaibigan at matagal nang kasamahan ni Nozaki na mas malalim pa ang pagmamahal niya sa kanyang aso kaysa sa kanyang asawa. Kitang-kita ito sa kanyang araw-araw na kilos at kahit abala sa negosyo, madalas pa rin siyang tumatawag kay Butler Takara para tanungin ang kalagayan nito. Samantala, para hanapin ang posibleng ebidensya ng intruder mula sa labas, sinuri ng investigation team ang lahat ng kuha mula sa security system ng mansyon. Ilang oras nilang pinag-aralan ang bawat frame ng video, lalo na ang saklaw ng oras mula hapon hanggang gabi noong ika-24 ng Mayo. Ito ang oras bago at habang nangyayari ang pagkamatay ni Nozaki. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang anumang senyales ng kahina-hinalang tao na lumalapit o nagtangkang pumasok sa mansyon mula sa labas. Dahil dito, napunta sa konklusyon na kung talagang ito ay pagpatay gaya ng hinala ng pulisya, ang posibleng may kagagawan ay walang iba kundi ang isa lamang sa 2 taong naroon sa kanilang bahay noong gabi ng kanyang pagkamatay. Ito ay walang iba kundi ang kanyang magandang asawa at si Butler Takara. Isa sa pinakamahalagang tanong na hinarap ng mga investigador ay ito: sino ang makikinabang ngayon sa pagkamatay ni Nozaki? Sa tanong na iyon ay tila malinaw na agad ang lumitaw na sagot. Ang lahat ng palatandaan ng suspetsa mula sa motibong pinansyal hanggang sa mga kakaibang kilos ay unti-unting tumuturo sa asawa nitong si Sudo.
Matapos makuha ang kumpletong pahayag mula sa lahat ng sangkot at matapos ang paunang yugto ng investigasyon mula sa iba't ibang anggulo, nagkaroon ng pulisya ng sapat na basehan para ituring si Sudo bilang pangunahing sospek at ito ang mga dahilan. Una, noong una niyang natagpuan ng bangkay ng kanyang asawa at sa mga unang oras ng pag-uulat sa pulisya, ang pahayag ni Sudo ay tila puno ng takot at pag-aalala. Ngunit makalipas lang ang maikling panahon, bigla siyang naging abala sa pagbuo ng alibay para sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang binigyang diin sa pulisya na buong oras siyang nasa ibaba at detalyado niyang ipinaliwanag ang bawat galaw niya sa loob ng bahay. Pangalawa, sa buong lamay o burol ni Nozaki, si Sudo ay lumitaw na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Umupo lamang ito sa isang sulok at abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Pangatlo, sa maikling panahon lamang matapos mamatay ni Nozaki, gumawa si Sudo ng mga hakbang na may kinalaman sa napakalaking yaman na naiwan ng kanyang asawa. Nakipag-ugnayan siya sa isang kilalang art appraisal company para ipasuri ang isang mahalagang painting sa koleksyon ni Nozaki. Ipinapakita nito na may plano siyang ibenta ang kahit isa sa mga mamahaling artwork ng yumao niyang asawa. Pang-apat, matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, nagsimula rin siyang mabilisang ipaliquidate ang mga asset ni Nozaki sa nakakagulat na bilis. Itinalaga pa niya ang sarili bilang chairman ng kumpanya ni Nozaki at inilipat ang mga napakalaking halaga, mahigit na 300,000 dolyar mula sa pondo ng kumpanya diretso mismo sa kanyang personal na bank account. Hindi pa doon natatapos dahil may plano pa siyang umalis ng Japan at magtungo sa ibang bansa. Mariin namang itinanggi ni Sudo ang lahat ng paratang at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Ayon sa kanya, siya pangaraw ang pinaka nagdusa sa pagkamatay ni Nozaki. Para patunayan ito, inilabas ni Sudo ang isang espesyal na probisyon sa kanilang marriage agreement. Ayon sa kasunduan na pinirmahan bago pa man sila ikasal, obligadong maglipat si Nozaki ng 1,000,000 yen, katumbas ng humigit kumulang $6,700 sa account ni Sudo kada buwan mula mismo sa araw ng kanilang kasal. Hindi ito maliit na halaga. Kung magtatagal ang kanilang pagsasama sa loob ng maraming taon, lalaki ito ng husto at magiging napakalaking kabuuang pera ito. Batay naman sa probisyong ito, iginiit ni Sudo na kung buhay pa si Nozaki, tuloy-tuloy sana ang natatanggap niyang buwan ng kita sa loob ng maraming taon. Pero ngayong ito'y patay na daw, tuluyan ng mapuputol ang pinagmumulan ng kanyang pera. Kaya ayon sa kanya, ang pagkamatay ni Nozaki ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Sa halip, nawalan pa siya ng matatag na pinagkukunan ng kita. Binibigyang diin din ni Sudo na ang pagpanaw ng kanyang asawa ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala, hindi lang emosyonal kundi pati pinansyal. Ngunit nang suriin ng mga legal expert at investigador ang testamento na sinasabing sulat kamay ni Nozaki, nagulat sila sa kanilang nalaman. Ayon sa dokumento, iniwan ni Nozaki kay Sudo ang napakalaking kayamanan na umaabot sa 3.5 bilyong yen na katumbas ng humigit kumulang 23 milyong dolyar. Batay din sa inventaryo, ang kabuuang ari-arian ni Nozaki bago siya mamatay ay tinatayang nasa 5 bilyong yen o 33 milyong dolyar. Sa simpleng kalkulasyon, ang 3.5 bilyong yen ay halos 70% ng kabuuang yaman ni Nozaki. Ibig sabihin, hindi lang malaking bahagi ang naiwan kay Sudo, kundi halos buong kayamanan na naipon ni Nozaki sa buong buhay niya. Kung totoo man ang testamento, ang usapan tungkol sa 1,000,000 yen buwan ng allowance ay parang maliit na bagay lamang. Ang tunay na sitwasyon ay kabaliktaran ng sinasabi ni Sudo. Hindi siya nawalan ng kita dahil sa namatay si Nozaki, kundi posibleng nakakuha pa siya ng napakalaking yaman. Dahil dito, nagdesisyon ng pulisya na direktang kausapin si Sudo. Tinanong siya kung tunay nga bang sulat kamay ni Nozaki ang testamento.
Mariin at may halong pag-iinsulto naman ang naging reaksyon ni Sudo. Sinabi niya na katawa-tawa ang paratang at tinatanong kung pinapahiwatig ba ng mga investigador na pineke niya ang huling habilin ng kanyang asawa. Halata sa kanyang boses ang matinding pagkagalit at pagkasindak. Idinagdag pa niya na wala namang masama kung bibigyan siya ng kanyang asawa ng 1,000,000 yen kada buwan. Sa pagbuo ng lahat ng ebidensya at pangyayari, malinaw na unti-unting lumilitaw ang isang larawan. Si Sudo ang taong tila pinakikinabangan ang pagkamatay ni Nozaki. Hindi lang siya nakawala sa pagsasama sa isang matandang lalaki, kundi posibleng namana pa niya ang halos buong bilyong yen na kayamanan ng kanyang asawa. Pero kahit na lahat ng senyales ay tila nakaturo na kay Sudo, kulang pa rin ang pulisya ng matibay na ebidensya para patunayang siya nga ang pumatay sa kanyang asawa. Dagdag pa rito, naging iritable si Sudo sa mga sumunod na interogasyon. Matigas niyang itinanggi ang anumang koneksyon sa pagkamatay ng kanyang asawa, tumatangging sagutin ang mga tanong na para sa kanya ay labis na mapanghimasok at madalas na nanatiling tahimik o paligoy-ligoy sa harap ng mga akusasyon. Hindi naman nagtagal, lumawak ang kaso at napunta sa mata ng publiko. Ang mga pahayagan, telebisyon at online news sites ay nagunahan sa pag-uulat tungkol sa misteryosong pagkamatay ng bilyonaryo at sa asawa nitong babae na puno na ng hinala. Sa mata naman ng publiko, marami ang naniniwalang si Sudo nga ang may kasalanan. May ilan pa ngang hayagang pinupuna ang pulisya dahil sa hindi pa rin pag-aresto sa pangunahing sospek. Habang tumatagal naman, lalong bumibigat ang pressure mula sa media at publiko sa mga investigador. At sa gitna ng pagkakabalam ng kaso, isang hindi inaasahang bahagi ng kwento ang lumitaw. Ito ang buhay ni Nozaki mula sa kahirapan hanggang sa pagiging bilyonaryo. Mabilis na sinaliksik at muling ibinalita ng media ang nakaraan ng bilyonaryo at agad itong naging mainit na usapan sa buong Japan. Si Kozaki Nozaki ay ipinanganak noong 1941 sa Tanabe, Wakayama Prefecture. Noong panahon ng digmaan sa Japan, siya ang ikatlong anak sa isang malaking pamilya na may 7 magkakapatid. Ang kanyang kabataan ay puno lamang ng hirap at kakulangan. Dahil sa mahirap na kalagayan, maaga siyang napilitang tumanda. Pagkatapos lamang ng middle school, huminto na siya sa kanyang pag-aaral para magtrabaho at mabuhay. Ang kanyang unang trabaho ay isang foundry kung saan namumulot siya ng iron powder at scrap metal para maibenta ito sa junk dealers. Napakahirap ng kanyang pamumuhay at halos bawat sentimo ay pinagkakasya niya. Ngunit ang buhay noon ay hindi lang mahirap sa pera. Ang batang si Nozaki, dahil sa kawalan ng yaman at hindi kapansin-pansing itsura, ay hindi rin napapansin ng mga babae. Dito nagsimulang mabuo sa kanya ang matinding inggit. Sa mga bar na kanyang napupuntahan, nakikita niya ang mga mayayamang lalaki na napapaligiran ng mga magagandang babae, masayang umiinom at nag-e-enjoy lamang sa buhay. Samantalang siya, sa tuwing titingin sa salamin, isang mahirap na binatang gusgusin at pagod na itsura ang kanyang nakikita. Isang imahe ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Isang araw sa isang bar, may nakita siyang lalaki na hindi naman kagwapuhan. Sa katunayan ay hindi rin kaaya-aya ang kanyang itsura, pero nakaupo ng komportable sa tabi ng 2 magagandang babae. Ang lalaki ay kumuha ng ilang 10,000 yen na bill mula sa kanyang wallet at ibinigay ito sa 2 babae. Tinanggap ng 2 babae ang pera na may masayang-masayang ekspresyon. Para kay Nozaki, ang eksenang iyon ay parang isang nakakasilaw na liwanag sa kanyang isip. Bigla niyang naunawaan na ang pera ay kayang kontrolin ng lahat, pati ang atensyon at pagmamahal ng ibang tao. Mula sa sandaling iyon, nabuo sa kanya ang matibay at bakal na determinasyon. Kailangan niyang kumita ng pera kahit anong mangyari. At para madagdagan ang kanyang kita, tumanggap siya ng dagdag na trabaho bilang tagahatid ng beer sa mga entertainment district tuwing gabi. Nakakapagod ito para sa kanya, pero kahit papaano ay nadadagdagan ang kanyang kita.
Isang araw, habang naglalakad siya sa daan, napansin niya ang isang puting bagay na nakahandusay sa kanal sa gilid ng kalsada. Ito ay isang kondom. Habang hawak niya ang kondom, bigla siyang nakaisip ng kakaibang ideya sa negosyo. Napagtanto niya na kahit alam na ng lahat na may kondom sa mga butika, maraming tao, lalo na ang mga kabataang lalaki, ang nahihiyang pumasok sa butika para bumili ng ganitong sensitibong produkto. Dito niya nakita ang tinatawag na market gap na pwede niyang samantalahin. Sa maliit na kapital na naipon niya, nagsimula siyang bumili ng kondom sa wholesale price tapos ibinibenta niya ito diretso sa mga entertainment area. At para maunawaan kung gaano kalaki ang kanyang kita, mahalagang tandaan na noong panahong iyon, ang karaniwang sahod ng isang office worker ay nasa 15,000 yen lamang kada buwan. Samantalang ang isang kahon ng 12 kondom ay naibebenta niya sa halagang 1,200 yen. Napakalaki ng tubo sa bawat benta at hindi rin siya nauubusan ng customer. Ang kakaiba pa rito, walang pakialam si Nozaki sa iniisip ng ibang tao o sa tingin ng lipunan sa kanyang trabaho. Isa lang ang mahalaga para sa kanya. Yun ay kumita ng maraming pera. Nang makita niya na ito ay isang gold mine, iniwan niya ang trabaho niya bilang beer delivery at buong oras niyang itinutok ang sarili sa pagbebenta ng kondom. Dahil dito, lalo pang tumaas ang kanyang kita kumpara sa karaniwang manggagawa. Nang nakaipon siya ng sapat na kapital mula sa pagbebenta ng kondom, nagdesisyon siyang ilagay lahat ng kanyang pera sa stock market. Gamit ang kanyang business instinct at marahil kaunting swerte bilang baguhan, kumita siya ng malalaking halaga mula sa stock investments. Biglang lumobo ang kanyang kita at ang kanyang pera ay tila mabilis na dumadami araw-araw. At dahil pakiramdam niya ay swerte siya at may kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa negosyo, mas lalo pa niyang pinalawak ang kanyang galaw at pumasok sa mas malaki, mas mapanganib na merkado at ito ang real estate market sa Tokyo. Sa kanyang libro, binanggit ni Nozaki na ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay ay ang pagpasok niya sa real estate market sa Tokyo. Bukod sa real estate, pumasok din siya sa negosyo ng alak, finance at private lending market. Kalaunan ay nakilala siya bilang isang self-made man sa Japan. Nang yumaman siya, sinimulan niyang tuparin ang matagal na niyang pangarap mula pa noong mahirap siya. Nang siya ay yumaman, sinimulan niyang tuparin ang matagal na niyang pangarap mula pa noong siya ay mahirap, ang makuha ang atensyon ng mga magagandang babae. Matapos ang maraming taon ng kanyang kabataan na puno ng pangungutya at pagmamaliit dahil sa kanyang simpleng pinagmulan at hindi kapansin-pansing itsura, naging isa siyang lalaki na kayang bilhin ang kahit sinong babaeng gustuhin niya. Ang pera ay talagang nagbukas ng mga pintong dati ay pangarap lamang niya. Hindi lang siya nabuhay ng ganoon, ipinagmamalaki din niya ang kanyang marangyang lifestyle. Sa isang interview sa media, hindi siya nag-atubiling ipagmalaki ang kanyang personal na buhay. Ipinagmalaki niya na nakasiping niya ang humigit kumulang 4,000 magagandang babae sa kanyang buong buhay at para lang dito ay gumastos siya ng napakalaking halaga at ito'y humigit kumulang 3 bilyong yen o 20 milyong dolyar. Diretso at may kumpiyansa niyang sinabi na walang hindi kayang bilhin ang pera. Matapos naman ang mga dekadang buhay na puno ng pabago-bagong relasyon at pansamantalang pag-iibigan, bigla siyang gumawa ng desisyon na ikinagulat ng marami. Noong 8 ng Pebrero taong 2018, sa edad na 77, nagpasa siyang opisyal na magpakasal kay Sudo. Isang batang modelo na 22 taong gulang lamang at ito ay 55 taon ang kanilang agwat. Ayon sa kwento, isang araw sa airport, aksidenteng nadapa daw at nahulog si Nozaki. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Sudo at masiglang tinulungan siyang makatayo. Naantig si Nozaki sa kabaitan ng babaeng ito, kaya nagpasalamat siya at inaya ito sa hapunan bilang pasasalamat.
Maayos ang naging hapunang iyon. Magaan at natural ang usapan ng dalawa at kahit malaki ang agwat ng kanilang edad, tila may nahanap silang pagkakatulad sa isa't isa. Mula noon, unti-unting umusbong ang damdamin at nagsimula silang mag-date. Nang tanungin si Nozaki kung bakit si Sudo ang pinili niya kahit libu-libong babae na ang kanyang nakilala, ipinaliwanag niya ng may tila sinseridad na minahal niya ito dahil sa kanyang quote-unquote kadalisayan. Ayon sa kanya, si Sudo ay ibang-iba sa ibang babae na kanyang nakilala. Hindi daw ito mukhang sakim o mukhang pera, kundi tila tunay na nagmamalasakit ito sa kanya bilang isang tao, hindi lang bilang isang taong mayaman. Ang pakiramdam na minamahal siya ng totoo ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon si Nozaki na baguhin ang kanyang pamumuhay at mag-settle down kasama ni Sudo. Matapos ang maikling panliligaw, mabilis na nagpasya ang dalawa na magpakasal at tila tunay nga na masaya si Nozaki sa naging desisyon nito. Sa isang magazine interview ilang buwan bago siya mamatay, buong kumpiyansa niyang sinabi na ang kanyang kasal kay Sudo ay magdadala sa kanya ng ganap na kaligayahan at naniniwala siyang magkakasama sila habang buhay. Sa isang nakakalungkot na irony, tila hindi pinansin ni Nozaki ang mga malinaw na babala. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng mga kaibigan at kamag-anak na mag-iingat sa babaeng 55 taon ang agwat sa kanya dahil maaaring pera lamang ang habol nito. Habang matalas ang kanyang instinct sa negosyo, sa personal niyang buhay kasama si Sudo ay tila ibinaba niya ang lahat ng kanyang depensa. Ngunit kung si Sudo nga ang itinuturong suspect sa pagkamatay ng kanyang asawa, ano nga ba ang posibleng motibo niya bukod sa pera? Hindi naman nagtagal, unti-unting lumabas ang sagot ng mas malalim pang sinuri ang kanilang pagsasama. Lumabas na matapos ang unang masayang yugto ng kanilang pagsasama, unti-unting gumuho ang lahat nang may nagpakita kay Nozaki ng katotohanan tungkol sa nakaraan ni Sudo. Ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Sudo bago ito sumailalim sa plastic surgery. Malayo ang itsura ng mukha sa mga larawan kumpara sa kanyang kasalukuyang kagandahan. Hindi lang iyon, nalaman din ni Nozaki na hindi pala model si Sudo gaya ng kanyang sinabi, kundi siya ay isang dating adult film actress. Ngunit ang pinakatumama kay Nozaki ay hindi lamang ang pagtatago ng nakaraan niya. Mas masakit para sa kanya ang matuklasan na pati ang unang pagkikita nila sa airport, ang akala niyang tadhana ay isa palang planadong eksena. Ayon sa impormasyong lumabas, inayos umano ni Sudo na may sadyang bumangga o tumulak kay Nozaki para ito'y matumba at doon siya mismo ang lumapit para quote-unquote tulungan ito. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakalalim. Si Nozaki na buong buhay ay ginagamit ang pera para makuha ang pagmamahal, ngayon ay tila ginamit naman ng isang babae ang peking pagmamahal para makuha ang kanyang pera. Hindi niya kinaya ang ganitong uri ng panininlang. Sa huli, matapos makita ang lahat ng ebidensya, nagdesisyon si Nozaki na hiwalayan si Sudo. Tinawagan niya ito, direktang hinarap sa kanya ang lahat ng nalaman nito at kinumpirma ang bawat detalye. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang desisyon na sila ay magdiborsyo. Dito pa lang ay tuluyang nataranta si Sudo. Nang mapagtanto niyang guguho ang kanilang pagsasama at mawawala sa kanya ang quote-unquote gintong gansa, sinubukan niya ang lahat para pigilan si Nozaki. Nakiusap siya, nagpaliwanag, nangakong magbabago, ngunit wala na itong saysay. Ganap nang nasira ang tiwala ni Nozaki sa kanya at determinado na siyang tapusin ang kanilang relasyon. Ayon pa sa mga ulat ng Japanese media, sa mga huling buwan ng buhay ni Nozaki, lubos na siyang nagsawa sa kanyang asawa at seryoso na niyang pinag-iisipan ang kanilang diborsyo. Bahagi rin ng tensyon sa kanilang relasyon ay ang katotohanang matapos ang kasal, mariing tumanggi si Sudo na lumipat sa Tanabe at pinili nitong manatili sa Tokyo.
Sa panahong iyon, kahit halos 80 na si Nozaki, hindi pa rin siya tuluyang nakapagbago ng ugali. May mga ulat na patuloy pa rin siyang nakikipagrelasyon sa ibang babae. Partikular na isang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kilala bilang Miss A at ito ay dating finalist sa Miss World Japan competition. Si Miss A ay 25 taong gulang noon. Siya ay may taas na 5 feet at 8 inches at itinuturing na mas maganda kumpara kay Sudo. Nabighani sa bagong babae at nadismaya dahil tumanggi si Sudo na bumalik sa Tanabe, gumawa ng desisyon si Nozaki. Hihiwalayin niya si Sudo at papakasalan ang bago nitong babae. Ang desisyong ito ni Nozaki ang naglagay kay Sudo sa isang napakadelikadong sitwasyon. Kapag natuloy ang kanilang diborsyo, mawawala sa kanya ang lahat. Babalik siya sa dating mahirap na buhay o posibleng mas malala pa dahil nasanay na siya sa marangyang pamumuhay. Ayon pa sa pulisya, dito nabuo ang pinakamalakas na motibo ni Sudo para gumawa ng desperadong hakbang. Patayin ang asawa upang makuha ang mga ari-arian sa pamamagitan ng testamento kaysa hayaang mabago pa ito dahil sa diborsyo. Ipinanukala ng pulisya ang teorya na si Sudo sa harap ng panganib na mawala ang lahat ay maingat na nagplano ng pagkalason kay Nozaki. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya bago pa matapos ang kanilang divorce at bago pa mabago ang huling habilin, siya ang magiging legal na balo at makakapagmana sa 3.5 bilyong yen na katumbas ng 23 milyong dolyar nang walang makakapigil. Ngunit kahit matibay ang paniniwala ng pulisya sa teoryang ito, naharap sila sa isang legal na problema. Mariing ipinagtanggol ng abogado ni Sudo ang kanyang kliyente at iginiit na ito ay ganap na inosente. Kahit maraming hinala at teorya ang prosekusyon, wala silang direktang ebidensyang magpapatunay na si Sudo mismo ang naglagay ng lason. Walang nakakita sa kanya na naglagay ng lason sa pagkain o inumin ng kanyang asawa. Wala ring fingerprint sa anumang lalagyan ng lason. Wala ring record ng pagbili ng stimulant na nakapangalan sa kanya. At dahil sa matibay na depensa ng abogado at kawalan ng direktang ebidensya, napunta sa deadlock ang kaso. Sa loob ng ilang panahon, tila nakalimutan na ng publiko ang kaso. Pagkatapos ng 2 taon na nananahimik ang investigasyon at tila wala ng kalalabasan, dumating ang taong 2020 na nagdala ng hindi inaasahang pagbabago. Muling napunta sa atensyon ng publiko ang misteryosong pagkamatay ng bilyonaryong si Nozaki nang biglang lumitaw ang bagong ebidensya na nagbukas ng pag-asa para sa huling hustisya. Ang malaking breakthrough ay nanggaling sa isang hiwalay na kaso. Nang arestuhin ng pulisya ang isang drug dealer, sinuri nila ang listahan ng kanyang mga kliyente sa kanyang cellphone. At sa daan-daang numero, natuklasan nila ang isang pamilyar na pangalan. Ito ay walang iba kundi si Saki Sudo. Ito ang unang mahalagang ebidensyang nagpakita na may koneksyon nga si Sudo sa pinagmumulan ng ilegal na substansya. Ito rin ay tumugma sa teorya na maaring bumili nga siya ng stimulant mula rito upang ipanulsol kay Nozaki. Dahil sa bagong lead na ito, nagdesisyon ang pulisya na bumalik sa mansyon ni Nozaki upang magsagawa ng mas masusing investigasyon gamit ang mas modernong teknolohiya. At sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng mahalagang resulta. Gamit naman ang advanced trace analysis equipment, nakakita sila ng bakas ng stimulant na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng sahig. Mas mahalaga pa ay nang suriin ang loob ng vacuum cleaner, natagpuan din ang maliit na bakas ng parehong stimulant. Ipinakita ng mga bakas na ginamit ang lason sa loob ng bahay at may taong nagtangkang linisin ang pinangyarihan. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay nanggaling mismo sa pagsusuri ng personal na gamit ni Sudo. Noong unang bahagi ng taong 2021, sa pinalawak na investigasyon, pinayagan ng pulisya na kunin at suriin ang kanyang personal na computer. Nang i-analyze ng forensic experts ang search history, natuklasan na puno ito ng mga kahina-hinalang paghahanap tungkol sa kung paano bumili at gumamit ng stimulant.
Ginawa ang mga paghahanap na ito ilang linggo bago mamatay si Nozaki. Mas nakababahala pa, kabilang sa mga keyword ang quote-unquote, paano pumatay ng tao nang hindi nahuhuli, lethal dose ng stimulant, paano bumili ng stimulant ng walang reseta, at iba pang kaparehong paghahanap. Ito ay malinaw na ebidensya na maingat na pinag-aralan at plinano ni Sudo. Sa pagkabuo ng mga mahalagang piraso ng ebidensyang ito, sa wakas ay kumilos na ang pulisya. Noong ika-28 ng Abril taong 2021, halos 3 taon matapos mamatay si Nozaki, opisyal na inaresto si Sudo bilang pangunahing sospek sa pagpatay ng kanyang asawa. Isinagawa ang pag-aresto sa kanyang pribadong tirahan sa Tokyo kung saan namumuhay siya ng marangya gamit ang perang namana mula sa kanyang yumaong asawa. Makalipas ang 3 linggo, noong ika-19 ng Mayo taong 2021, opisyal siyang kinasuhan ng Wakayama Prefecture Prosecutor's Office ng 2 mabibigat na krimen. Ito ay ang premeditated murder at paglabag sa stimulant control laws. Si Nozaki, na minsang naniwala na kayang bilhin ng pera ang lahat, ay hindi inaasahan ang parehong pera rin pala ang maaaring magdala sa kanya sa panganib. Ang napakalaking kayamanan, mga relasyong puno ng transaksyon at walang katapusang marangyang pamumuhay ang siyang naglagay sa kanya bilang perpektong target. Ang kanyang pagkamatay ay naging isang mamahaling babala. Hindi laging kaligayahan ang dala ng pera. At minsan, ang inaakalang kontrol natin ang siya ring nagiging dahilan ng ating pagbagsak. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay mangyari lamang na ilagay mo naman sa comment section kung saan at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.